morning po, kamusta na po kayo? Ngayon pong Wednesday morning, isa na namang edisyon ng morning devotion na ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Sa umagang ito ay ating pag-aaralan ang 10 utos ng ating Panginoon. Ano po bang makukuha natin dito? Ano po ang dapat nating gawin? At ano po yung matututunan natin dito? Sa unang utos, ang wika ng ating Panginoon, "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin." Exodus chapter 20 verse 2 to 3. Ano po ang sinasabi sa atin ng unang utos? Una, ang Diyos ng Israel na siyang pinagmulan ng kautusan ay Diyos ng kalayaan. Kung ating babalikan, may naganap na tunggalian kay Yahweh at kay Paraon. Si Paraon ay kumakatawan sa kapangyarihan ng pangaalipin. Ang Diyos ng Israel ay kasalo ng kanyang bayan sa kanilang paghihirap, kung kaya't ang kanilang panaghoy ay kanyang narinig. So, alam naman natin na ang istorya ng kapanahonang iyon ay ang bansang Israel ay under ng mga Ehipsyo at sila ay labis na pinahihirapan ng Paraon. Kaya naman nung sila ay tumangis, sila ay lumuha, narinig ng Panginoon ang kanilang paghihirap. Kaya sa pamamagitan ni Moses ay pinadala upang sila ay iligtas at dalhin sa lupang pangako at palayain sa kanilang pagkaalipin. Pangalawa, si Yahweh ay Diyos na nagpapalaya. Ang kanyang kautusan ay hindi kailangang mangalipin. Ibinigay ng Diyos ang kautusan upang gabayan ang Israel sa kanilang pagpapasimula. Kung wala ang kautusan, hindi magtatagal at ang lipunan ng Israel ay mauwi sa kaguluhan at pagkasawi. Ang kautusan ay binigay upang matiyak ang pinakamainam na buhay para sa bagong bayan ng Israel. So sa panahong iyon, kinakailangan ng panuntunan, ng gabay, ng guide sa bansang Israel. Kaya ibinigay ang kautusan upang sila ay bigyan ng panuntunan sa kanilang buhay, bigyan ng mga bagay-bagay upang ang kanilang paglaya ay hindi mawala ng saysay, bagkus sa pamamagitan niyon ay magpatuloy sila at makarating sila sa promised land na ipinangako sa kanila ng ating Panginoon. Pangatlo, ang Israel ay tinawag upang maging matapat sa kanyang Diyos. Ang pagkapili ng Diyos sa Israel ay kapahayagan ng kanyang biyaya at hindi nakabatay sa kung anuman. Kaya nga't ang nararapat na tugon ng mga Israelita sa kabutihan ng Diyos ay ang pagiging matapat sa Kanya. So, ano naman ang implikasyon nito? Ano naman ang ibig sabihin nito sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan? Sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, tunay nga na ang loyalty natin ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. At maliban sa Kanya, wala tayong ibang kikilalanin, wala tayong ibang pupurihin, wala tayong ibang i-glorify maliban sa Diyos na siyang unang umibig sa atin. So kung ang Israel nung panahon ng Lumang Tipan ay pinili, tinawag upang palayain, tayo naman sa ating kapanahunan ngayon ay pinili, tinawag upang mahalin ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman dapat ang loyalty natin, ang katapatan natin, ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating talento, ang ating lahat sa atin, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay upang papurihan, pasalamatan, sambahin, dakilain ang ating Panginoon. Nawa,
meron tayong natutunan na pulot dito sa tinatalakay natin sa umagang ito tungkol sa 10 utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Muli mo kaming binangon sa aming mga higaan upang katagpuin sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng Morning Devotion na kung saan tinatalakay namin ang mga kautusan na nagmumula sa iyo. Pinapaalalahanan namin na maliban sa ano pa man ay wala kaming ibang sasambahin, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang kikilalanin na Diyos kundi ikaw na siyang nagpalaya sa bansang Israel at pumili sa kanila. At sa aming kapanahunan naman, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagmahal sa atin, nag-alay ng kanyang buhay upang magkaroon tayo ng buhay at ganap at kasiyasiya. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo kami, lalo tigit sa pabago-bagong panahon, minsan maulan, minsan mainit. Palakasin niyo ang aming lupang katawan upang walang maging hadlang sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. At i-bless mo, pagpalain ang lahat ng mga churches na nagkakandak ng Vacation Church School katulad dito sa aming iglesia. Pagpalain niyo po ang mga bata, ang mga teacher, ang mga nag-guide, ang mga ate, kuya, at yun din po ang nagbibigay ng refreshment pa sa mga bata, sa mga teacher, at yun din po pinagpipray din namin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo kami, ingatan niyo kami, dakilang Diyos, lalo na po sa mga matitinding karamdaman. Pinagpipray ko rin sa iyo mga kapatid namin na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Salamat po Panginoon. Ganon din ang pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa ibang dagat. Samahan at ingatan mo rin po sila. At ganon din po ang mga kapatid namin na humihingi ng pagpapala. Pagpalain niyo po sila at maranasan ang iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala at umaasa na ang lahat ng aming napakikinggan, napapanood dito sa aming morning devotion ay nagbibigay ng impact, ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin upang kami ay mabago, upang kami ay matutong umibig sa aming kapwa, matutong umibig sa iyo, matutong umibig sa hindi ka ibig-ibig, at na kami ay maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan at maging pagpapala din sa marami. Bless niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. At nawa patuloy tayong makinig, patuloy tayong magbahagi, patuloy tayong maging ilaw at asin ng sanglibutan at mapapurihan at mapaluguran natin ang Panginoon sa anumang kaparaanan na ating magagawa. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!